Ibong Adar na Kabanata 31 hanggang 36. Ibong Adar na Kabanata 31. Kabanata 31. Unang pagsubok ng hari. Kinaumagahan ay nakita ni Haring Salermo si Don Juan. Batid na rin ng hari ang pakay nito. Pinatuloy ng hari si Don Juan, ngunit magalang na tumanggi ito at naghintay ng ipag-uutos. Iniutos ng hari kay Don Juan na itanim ang isang salop ng trigo na kaaani pa lang at dapat ito ay mamunga kinabukasan upang may maihain sa almusal. Tuwang-tuwa ang hari dahil mayroon na naman siyang mabibiktima. Malungkot na tumango si Don Juan sa prinsesa at sinabing hindi niya magagawa ang pagsubok. Inutos ni Maria Blanca na magpahinga at matulog na lamang si Don Juan dahil siya ang gagawa ng pagsubok. Gumamit si Maria Blanca ng mahika kung kaya't agad na tumubo ang trigo at namunga. Ipinaluto niya ito sa mga inchik at kinaumagahay ipinahain sa hari. Ibong Adar na Kabanata 32. Kabanata 32, Pangalawang pagsubok ng hari. Pinuntahan ni Haring Salermo si Don Juan sa hardin. Inilabas ng tusong hari ang isang prasko na may 12 negrito sa loob. Ikinalat ito ng hari sa karagatan at nais niyang ipahuli kay Don Juan bilang isang pagsubok. Kailangan ay makita ng hari kinaumagahan ang prasko na kumpleto ang nasa loob upang makaligtas sa kamatayan. Malungkot na namang lumapit si Don Juan kay Maria Blanca dahil sa pangambang hindi niya mahanap ang 12 negrito dahil sa lawak ng karagatan. Inutos muli ni Maria Blanca kay Don Juan na siya'y pumayapa dahil siya na ang bahala. Pinagdala niya ng ilaw si Don Juan at nagtungo silang parehas sa dagat pagsapit ng ika-4 ng madaling araw. Inutos niya sa mga negrito na bumalik sa prasko kung hindi ay matitikman nila ang galit ni Maria Blanca. Nagmadaling umahon ang mga negrito at agad na bumalik sa loob ng prasko. Kinaumagahan ay dinatna ng hari sa lamesa ang praskong may 12 negrito. Naiinis ang hari dahil hindi niya mapatay-patay si Don Juan. Ibong Adar na Kabanata 33. Kabanata 33. Paglipat sa bundok. Muling nagkita sina Haring Salermo at Don Juan sa hardin. Para sa susunod na pagsubok, nais ng hari na mailipat ang bundok sa mismong tapat ng durungawan ng kanyang palasyo dahil gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Dapat ay magawa niya ito bago sumapit ang kinaumagahan. Muling lumapit si Don Juan kay Maria Blanca na malungkot. Sinabi ng prinsesa na siya na ang bahalang gumawa ng pagsubok. Nagtungo ang prinsesa sa bundok. Gamit ang napakalakas na hangin, pinalakad nito ang bundok malapit sa palasyo. Papasikat na ang araw nang buksan ng hari ang durungawan nito. Hindi akalain ng hari na magagawang muli ng binata ang pagsubok. Ibong Adar na Kabanata 34. Kabanata 34. Paglipat ng bundok sa gitna ng karagatan. Iniutos ng hari na itabon ang bundok sa gitna ng karagatan at
tayuan ito ng kastilyo. Ipinagkaloob kay Don Juan ang mga kasangkapang gagamitin sa pagbuo ng kastilyo gaya ng palataw at bareta, piko, kalaykay, maso at kutsara. Muling nagkita sina Maria Blanca at Don Juan. Inutos ni Maria Blanca na magpahinga na lang muli ito dahil siya na ang bahala sa pinag-uutos ng ama. Pinaandar niya ang bundok patungo sa gitna ng dagat at ito ay naging isang muog. Muling inutos ng hari na alisin ang kastilyo at ibalik ang lahat sa dati. Ang lahat ng ito ay muling nagawa dahil sa mahika ni Maria Blanca. Ibong Adarna, Kabanata 35. Kabanata 35, Paghahanap sa nawawalang singsing ng hari. Ipinag-utos ni Haring Salermo kay Don Juan na hanapin umano ang nahulog na singsing sa ilalim ng dagat. Pumalaot si Don Juan at Maria Blanca sa gitna ng karagatan. Inutos ni Maria Blanca na tadtarin siya ng pinong-pino at ihulog sa tubig upang maging isang isda. Kailangan ingatan ni Don Juan na walang tumalsik na piraso ng kanyang katawan dahil hindi na ito maibabalik kapag nabuo na ang prinsesa. Habang sumisisid ang prinsesa ay nakatulog si Don Juan, kaya walang kumuha ng singsing pagkalitaw ng prinsesa. Sinubukan ulit nilang gawin ito dahil sa sunod-sunod na kapabayaan ni Juan. Tinadtad niyang muli si Maria Blanca, ngunit dahil sa pagmamadali ay tumalsik ang dulo ng daliri nito. Nakuha na ang singsing ngunit nagkulang ang dulo ng hintuturo nito. Pili ng prinsesa na tandaan iyon bilang palatandaan ng kanyang pagkakakilanlan. Kinaumagahan ay namangha ang hari dahil nakita niya ang singsing sa ilalim ng unan. Ibong Adarna, Kabanata 36. Kabanata 36, Pagpapaamo sa kabayo. Muling tinawag ng hari si Don Juan upang bigyan ng panibagong pagsubok. Hinamon niyang paamuhin ang isang kabayong mailap at malupit. Batid ni Maria Blanca na ang kabayong iyon ay ang kanyang ama. Tinuruan ni Maria Blanca si Don Juan ng mga paraan ng pagpapaamo ng kabayo. Nagawa ni Don Juan ang lahat ng sinabi ni Maria Blanca at nagtagumpay itong paamuhin ang kabayo. Nakaratay ang hari kaya si Don Juan na lang ang papapasukin sa palasyo. Maari nang makapasok sa loob ng palasyo si Don Juan dahil sa wakas ay natapos na ang panganib na nagbabadya dito. Ito naman ang mga aral at mensahe. Mga aral at mensahe. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at payo mula sa mga taong may karanasan upang magtagumpay sa mga hamon sa buhay. Ang pagtitiyaga at tapang ay susi upang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok, gaano man ito kahirap o delikado. Maraming salamat.